Hello guys, so good evening. Ito meron naman tayo dito mga printer. So, ang tanong ngayon, so ano ba yung gagawin natin kapag nalubog sa baha or nabasa or nalubog sa baha nang dahil sa bagyo or sa kung ano man na sakuna, basta nalubog sa tubig, ano ba yung gagawin natin sa ating mga printers? So ganito, number one kasi yung gagawin natin dapat patuyuin, patuyuin. So, ibilad muna sa araw kung wala pang technician. Then, dapat matuyo. Then, number one, na pinakang dapat iwasan natin, wag na wag mong isasaksak. Then, i-power on yung printer. So, number one yon talaga as in totally. Kasi, kapag sinaksak mo yan, or pinower on mo yan, then, yun nga, good yung board, nag-on nga, then blinking, then, ang mangyayari nun, pwedeng masira yung flex cable. Then, print head. Yun yung unang nasisira dyan. Kasi hindi natin alam kung kahit pa tuyong-tuyo na yung flex cable kasi, yung connection ng flex cable, papunta doon sa print head, pwedeng may tubig pa yon. So, yun. Ito, ganito yung nangyari dito sa printer na to. So, nalubog yun sa baha. Ito, nalubog sa baha. Then, pinatuyo nila. Then, pinower on. Blinking daw to. So, ngayon, hindi ko na siya itatry na i-power on pa. Lilinisin ko muna. So, marami tong printer. Isang school dito sa ano namin, sa lugar namin, ang nalubog sa baha. So, 5 printer yung dinala ko dito at 4 na laminator. So, lahat yun nalubog sa baha. Ito yung unang printer. Ito naman yung laminator. Ayan yung 4 na laminator na nalubog sa baha. So, mabuti itong mga laminator na to, hindi ito pinower on. Although binilad na nila, so mas maganda nga, hindi isaksak at hindi i-power on. Never attempt hanggat hindi nabubuksan yung loob. So, maghanap ng technician, then ipagawa. So, kung kaya nyo naman, so gawin ninyo. So, kung hindi kaya, wag na wag nyong ipa-power on muna. Okay, ito naman yung iba pang printers. So, ito yung ibang printers, guys. Ito yung brother. Ito, yan yung mga dala natin printer. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7. 7 palang printers, Then, 4 na laminator. So, yun. So, ito, nasa stock room ko muna. Unahin ko muna yung isang printer natin, which is ito. So, yan. So, tingnan ko. Ito, dalawa kasi itong pinatuyo, then pinower on, blinking pareho daw, blinking orange. Akala nila reset lang. So, kapag sabi ko, hindi. Kapag nalubog sa buwan, never attempt na isaksak mo yan sa outlet, then i-power on. So, never attempt, never do that. So, number one, yan? Precaution. So, ito, yun na nga yung nangyari. So, ito, hindi ko na muna to ipa-power on. Bubuksan ko muna to. Okay? So, yan, basta, kapag binaha, nalubog sa baha, never, ever, don't you ever attempt to plug it into the outlet without checking first what is happening inside the printer. So, never, ever, don't you ever, never, ever do that. Wow. Yan. Buksan na natin to. Tingnan muna natin yung situation. Kasi, ang number one titingnan natin dito yung print head. Number one is print head. Sunod, flex. Sunod yung board. Ayan, tingnan nyo. Ayan as in totally. So, medyo mahaba-habang inuman to, guys. Maglilinis mo tayo. Yan. Ito yung titingnan muna natin dito. Yung kanyang print head. Then yung board. Nag-on naman daw pero blinking. So, hindi ko alam kung problema ba sa print head or problema sa board. So, yun yung problema. Yun na yung problema kasi pinower on na nila. Then, ito, yung dalawang dynamo dito. Isa. Then, dalawa. So, yun. Board, print head, flex cable, lahat ng mga flex cable, scanner, ito, yung scanner natin. So, yun. Kaya, talagang
naguluhan ako kanina. Sabi ko, kasi nag-contact na sila sa akin. Sabi ko, wag nyo muna pong i-power on yung printer. So, I don't know, curious ata sila or ano. So, kasi pwedeng masira, may madagdagan pa yung problema. I don't know kung ano na yung magiging problema nito. So, yung flex cable yan dito. So, wala naman corrosion. So, medyo mahirap to guys kapag ganito, ano? Yun. May ipis pa. May libre pang ipis. Ito, tingnan natin. So, dapat dito pa lang wala siyang corrosion or hindi siya corroded, ano? Kasi kapag nagkaroon ng corrosion, so, yun, kakaproblema tayo. Ito, okay naman. Ito, okay naman. Okay naman. Okay naman dito. Dito, okay naman siya. Lilinisin lang to. So, yung lens nito, hindi pa natin alam. Ano, yung lens, hindi pa natin alam. Kasi, pwedeng lens yung problema or yung copier yung problema kung bakit blinking. Ano? Kasi, pinower on na nga nila. Yan. So, medyo mahirap to. Lilinisin mo talaga totally lahat. Kung walang problema, sabi ko sa kanila, kung walang problema, 500 pesos. Kasi bubungkalin mo talaga, lilinisin mo, di ba? Napakamura na yung 500 pesos, ano. So, yun yung sabi ko sa kanila. Kasi nagtatanong kung magkano abutin. Sabi ko, kung walang problema din, lilinisin lang yung loob. Kasi, ano talaga, na-submerge into water. So, walang problema yun sa akin, 500 pesos. Ayan. Ito. Ito guys. Ayan, oh. Hindi na umiikot. Ayan, oh. Na-stuck up na siya, oh. Yun. Ito guys, oh. Hindi na umiikot, oh. Yun. Yun, oh. Yun, hindi na umiikot, oh. So, hindi ko mailabas yung head. Kasi hindi na umiikot, oh. So, this is one of the problem. Kasi pinower on nila. Ano, so ito yung isang problema. Yan, hindi na umiikot. So, dapat never ever attempt to power it on without. Yan. Ayun, oh. Nagalaw natin, oh. Nagalaw natin, guys. Ayun, as in totally. Dito pa lang, oh. Yan, oh. Right? So, yan. Move natin to. Ito naman yung problema, oh. So, tanggalan natin yung lock. Ito, ang tigas naman, oh. Tigas. Yan. Oh. Ay, nako. Ang tigas talaga, guys. So, ewan ko, parang lugi ako sa 500 pesos nito, ah. Sige. Kawang gawa na lang tayo. Hindi natin alam kung paano natin to aayusin. So, sana ako nag-hope and pray na sana walang ibang problema. Ano? Ito mga galing na to sa akin, guys. Pina-repair na to dito sa akin. Yun nga, nalubog nga sa baha yung isang buong school. Then, ito na yung nangyari sa printer nila. Yan. So, bakit ba hindi umiikot? Possible yung ano, yung kanyang dynamo, ayun, oh. Parang ganun din, nagkaroon siya ng mga, tawag natin dyan, sa Bicol, takla, ano. So, yan. Ito, hindi siya namumove talaga. Ayun, napilitan na, oh. Ito, dito. Yan. So, bakit hindi namumove? Kasi ito, nanigas na. Ayan, namumove na natin, guys. So, konting pilit lang pala to. Ayan. Sige. Next thing to check, ito yung print head. Napakahalaga kasi yung print head, eh. No, napakahalaga yung print head. Kasi, functional nga yung printer. Sira naman yung print head. Malaking problema yun.
So siguro tapusin ko lang muna to, or kung hindi ko to matapos, so since kasi as in talagang madumi na nalubog sa baha, so pwedeng half day, tatrabahoin ko to half day, then para matapos din yung ibang printer, ano. So siguro mga 1 week itong 7 printer, then 4 na laminator. Yan ha, para may idea kayo, wag na wag ninyong bubungkalin, ay wag na wag ninyong ipa-power on. Eto, dito na tayo magkakaalaman guys. Dito. Yun. Ayan oh, kamunti ka na guys oh. Kamunti ka na. Buti na lang hindi nasunog. Ayan, nag-uumpisa na oh. Oh, lalo kung pinower on ko pa to. No, lalo kung pinower on ko pa to. Mabuti na lang, hindi siya, ano, yan, medyo okay pa, oh. Kamunti ka na, oh. Ito ang problema. Hindi natin alam. Ayan, oh, yun, sunog na siya, guys, oh. Ito, yun, oh. Ito, nandito yung problema. So, ito yung number 1 na sinasabi ko talaga, as in totally. Never attempt to power it on. Never attempt to plug it in into the outlet, then power it on. So, never ever do that. Ano? So, wag na wag. Ano? Eto na, ayan o, corroded na siya. Ayan o. I don't know kung magiging okay pa to. Yan. I don't know. Hindi ko masabi. Hindi ko masabi. Ayan o. Yan. Ayun. Kita nyo naman yung difference, di ba? Yan, oh. So, kung makikita natin, ito yung normal yan. Yan. Parang may mga gold pa siya, oh. Tanso, ano, ito namuti na siya, oh. Namuti na, corroded na. Ito, corroded na din. Yan yung problema. Kung yan yung nangyayari kapag pinower on yung printer na nalubog sa baha. Yan yung problema. Mahaba-habang inuman talaga to guys. Yan, isa na tayong problema. Hindi pa natin alam kung mag-work pa ba yan o ano. Yan. Sunod. Yung dynamo. Yung dynamo. Ito, yung mga flex cable muna natin. Okay, continue tayo. Tanggalin natin to. Yun. That's it. Dito naman sa sensor, okay naman siya. So, yung flex cable, okay, sa assessment, medyo okay. Yun lang yung sa printhead. Ito kasi, ito na yung impisa ng corrosion. Ayan, oh. Kamunti ka na masunog to. Pero nag-umpisa na dun sa printhead. I don't know the printhead, kung safe pa ba yung printhead. Hindi ko masabi. Then, yung board, pwede din namang problema yung board kung bakit blinking siya. Mabuti nga, nag-on pa, ano.
Parang tinatamad ako kapag ganitong nalubog sa baha tapos pinower on pa. Parang tinatamad ako. Parang ayaw ko nang ayusin pa. No? Hindi kasi nakinig eh. Dapat talaga. Sabi ko, hindi pwedeng power on. Ayun. Yung sa kakatipid mo, lalo ka na pamahal. Kasi kung magka-problema, for example, yung power supply, ito hindi natin alam kung basa pa ba or ano na to, kung okay pa ba or ano. Yan, bubungkalin pa natin yan, check pa natin yan. Yan, may libre pa siyang ipis. Libreng ipis. Yan, libreng ipis yan. Yun, sige. Medyo tinatamad tayo pero ewan, I don't know. Sige, try ko to. Ito-try ko muna to. Yan. Mag-video na lang kayo just in case. Video na lang kayo para alam nyo kung saan nyo ibabalik yung mga tinanggal ninyo. May babalikan kayo. Yan. Ito na. So, gamit tayo ng mas maikling Phillips screw. Ayan. So, may naaamoy akong sunog. Hindi ko lang alam kung dito ba sa board or sa printer mismo. Hindi ko alam. So, naaamoy ko lang siya. Eto. So, ito, lilinisin natin to gamit yung thinner natin. Lacquer thinner. Yan. As in, madumi talaga, Yan. So, sabi ni customer, nag-blinking daw. Sige, tingnan natin. Alright. Then, dynamo. Ayan o. So, kung maninotice natin, ito hindi pa siya natuyo talaga totally. Basa pa Ayan Basa pa siya. May mga basa pa. So, yun nga. Kahit pinatuyo na natin or pinatuyo na nila, it's really isn't safe to power it on na hindi na-check or hindi nabubuksan yung printer. So, yun yung So, hindi ko naman sinisisi yung mga customer natin. Pero, syempre,
Basic lang para sa akin, ano. So, once na nasabihan na dapat, for example, nasabihan na dapat hindi pwedeng i-power on kung nalubog sa sa baha. Dapat wag gawin. No. Kasi mahirap sa technician, sa akin, ano, medyo mahirap mag-ano na yan. Tapos bubungkalin, tapos hindi naman maayos kasi malaki na yung problema. So, I don't know. So, medyo mahirap lang, ano. Right? Ito na yung isang dynamo. I'm not sure kung working pa ba to. Medyo nangangamoy na siya. Amoy sunog or sunog. And then, ayan din oh, nangitim na. Nangitim na siya. So, backlash to the mode ito guys. Backlash to the mode ito. As in, backlash talaga. Yun. So, nabungkal ko na pala yung ano. Ito. So, naka-post pala yung ano natin. Naka-post pala yung video natin. Then, sunod. Ito na tayo. Dito na tayo. Alright. Ayan. Natanggalin natin to guys. So, ayan. Ito. So, another thing, yung sensor sa likod ng carriage. So, check din natin yan kung functional pa ba. Alright, next natin dito. May screw dito. Alright. Tanggalin natin yung spring dito. So, yun yung spring. Okay. So, sa pag-disassemble, disassembly pa lang, medyo mahirap na. Pero sige, kaya yan. Ayun. So, eto. So, tanggalin natin to. Yan na. Then, linisin na natin. So, lilinisin na natin to. Pwede mo tong buhusan ulit ng tubig or paano yun ng tubig para mawala yung ano,
or isumpit mo ng tubig. Ano? So, pwede yun. And hindi ko pa alam ano gagawin ko dito. Wala kasi ako pang ano. Siguro tsatsagaan ko na lang. Ano? So, ibabrush ko lang siya ng ano, pwedeng paintbrush. Yan. At the same time, yung sipilyo. Ano, sipilyo na lang. Sipilyo at paintbrush. So, ganun din yung gagawin dito. So, lahat yan, ibabrush ng sipilyo at ng paintbrush para luminis. Na, so, medyo mahaba-habang inuman to. Then, nagkakaroon din siya ng leak dito. Yung black, mayroon na siyang leak. Ayan, oh. Kung manonotice natin, ayan. Ayan. So, lilinisin. Then, papatuyuin. Ayan, oh. Basa pa siya, guys. Oh. Ayan. Basa pa. Right? Pero sana, kapag nalaman nila, for example, nagka-problema yung printhead, so since inayos na natin, sana ipagpatuloy, papalitan na din ng printhead para at least hindi na sayang yung effort natin. Ano? So, sana, ano? Para hindi talagang as in para magamit ulit. So, pag nagka-problema yung printhead or yung ano, kung ano yung papalitan, so papalitan na lang sana, ano? Para hindi masayang yung effort. Yan, yung likod. As in, napakadumi. Ayun, oh, basa pa siya. May tubig pa siya dito. Ayan, oh. Ayun. Ayan, oh. Tubig pa siya, oh. So, may mga konti pang tubig na dapat linisin talaga. Alright. So, ano pa ba yung tatanggalin natin dito? Tanggalin natin to. Natatanggal ba to? Kung natatanggal to, tanggalin natin. Parang hindi ito matatanggal. Ano pa ba? Ito, tanggalin na din natin to. Ito. Then, ayan. Then dito, ito. Then dito. Alright. So yun. Pinaklas natin lahat. Iingatan na lang natin yan. Lilinisin natin yan lahat. Pati ito, lilinisin natin lahat para maging okay. Maging useful ulit. Then ibibilad sa araw. Oops. Nalagyan na. Paano na to? Yun. So, dito siya. Right. Sige. Ay. I don't know. I don't know. Yan. So, lilinisin natin yan. So, nag-disassemble muna tayo. Yan yung mga parts niya. As in, totally yan. Yung parts. So, abangan nyo yung second part. Ito yung first part natin. Nag-disassemble muna tayo. Then, lilinisin na lang natin to for the second part. Okay. So, yan. So, sana may natutunan tayo kung mangyari man na mabaha yung printer ninyo o nalusong sa baha. So, wag na wag, never ever, don't you ever, never, ever,
power it on. Ano? So, wag na wag nyong i-power on. Then, ito din. So, linisin natin yan. So, siguro part 2 or part 3. So, yan. Sige. So, this is your Kotek Alerta Parino signing off. So, yan. Abangan yung second part. Thank you and good evening.